Hello guys, kwento ko lang Kahapon nagtambay ako doon sa, may tambayan doon, may lamesa. Bago doon sa Pamilya Husit, bago ka makarating ng Pamilya Husit kung saan ko dadalawin ang anak ko. Alam mo kung anong ginagawa nila? Yun yung mga teenager doon na gwapong-gwapo. Ang dimabangbang, ang igit ng taga Santa Cruz, gwapo daw. Sinisira ko daw ang buhay ng mga tao dito. Pero guys, alam mo ba iniirita nila ako? Pinabubrum-brum-brum-brum ng motor para matuliling ang utak. Di ba nakatambay ang tao dito? Doon dapat binibigyan nila ng katahimikan dahil minsan lang ako lumabas. Alam mo ba kung anong ginagawa nila? Iniirita nila ako. Tinatawa-tawanan, binubwisit-bwisit. Tapos ito pa, bago ako makarating at bago ko kausapin ang anak ko, alam mo kung ano nangyari? Ang taga-bantay doon na 1 hours. Alam mo kung ano sinabi niya sa akin? Why you don't want to go home? I think your family miss you. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko ganun. My daughter want me to stay. Stay with her. Sabi kong ganun. O stay here. Sabi kong ganun. Tapos sabi niya ganun, malaki na si Janine. She's big now. Sabi niya ganun. Yes, but she still need me. Hindi ko masagot lahat-lahat, pero she still need me. Kung nakukuha niya ang utak ko na ba, ang gabalingaso ng utak, gabalingaso man kong utak. Yes. Bakit? Bakit niya ako pinapalaya sa country nito? Tatanggalan niya ng nanay si Janine dahil yun ang threat nila, dahil yun ang gusto nila, dahil gusto nila palayasin ako sa country nila. Bakit? Dahil malaki ang kasalanan nila sa akin, tama? Tapos ito pa guys, dagdagan ko na rin Hindi dagdag diretso, to be continue pala. Nung nandoon ako sa anak ko, uwian na kami, sabi kong ganun sa anak ko, anak, sabi kong ganun, don't go out if you don't have enough jacket or sweater because it's cold here. And I can see that she have a little bit fever and alam mo yung nose niya, mayroon siyang sipon. Tapos sabi niya, nagsagot siya na, oh, your mom taking care of you. Sabi niya ganun. She love you. Sa isip-isip ko lang, itong babaeng ito, napaka-ipokrita ng mga tao dito. In short, napaka-hypocrites nila. Bakit? They attack me and kick me behind my daughter's back. And then in front of my daughters, they need to be good. They need to be smells good. They need to be nice in front of me and in front of my daughter. But they want to kick me like a football going back to my own country without money. Honest is, conjugal property, hindi pa namin na-divide. Yes. At hindi ko alam kung mudos-mudos ni Kalbo na wala na siyang pera ngayon. Alam mo, hindi siya nagpapakita sa akin. Kung hindi ako nagtatrabaho, mamamatay ako sa country nila. Yes. Buti na lang, no? Mayroon pa akong maliit na trabaho. 7 hours a week ngayon dahil wala si Kalbo. Pero sa totoo lang, gusto din nila akong sipain sa trabaho ko eh. Pero hindi nila inisip na nag-permanent ako under sa name ng anak ko. Danish citizen ng anak ko. I have rights to apply permanent. Pero ang hindi ko maintindihan sa tao dito, gusto nila akong sipain at gawing katawa-tawa sa country nila. Alam mo guys, natuklasan ko, dati nagsisearch ako kung saan yung camera. Natuklasan ko yung ilaw pala na ito. Nakakunik, very high-tech, nakakunik sa cellphone nila na mayroong camera. Second, palibot ng bahay namin sa harap ng bintana, may camera. Kung bakit nila ako nabubusuhan para ipakita international ang tinggil ko. Alam mo kung anong ginawa ko? Binuhusan ko ng tubig dahil gigil na ako na natutulog ako. Pinagtatawanan ako kung anong ginagawa ko at kung bakit ako naked or panty or whatever. Alam mo, hindi nakakatuwa eh. Hindi nakakatuwa kung paano nila babuyin ang Pilipinang kagaya ko. Dahil trip lang nila ang kamanyakan nila. Wala kaya nakakatawa doon. Pero alam nyo ba guys, itong country na to, nung dumating ako bilang au pair, yung train nila ganito, toot, 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 toot.
Pero ngayon guys, yung train nila very high-tech. Marami silang na-build na buildings. Build program sa country nila. Dahil sa paggawa nila ng kababuyan, invite ang so many people all over the world para pagkakitaan ako. In short, ginawa nila akong puta kahit hindi ako puta sa Santa Cruz, sa Pilipinas. Diba? Diba lang kumain ako ng tuyo, wag lang akong magpakaputa. Pero alam mo na, iinis na ako guys sa mga tao dito kung paano ako tratuhin. Dahil hindi na nakakatuwa. Mga ipokrita nga ang tao dito guys. Alam mo, hindi mo inaano. Gigil na gigil. Gigil na gigil yan sa akin ngayon. Bakit? Kasi nabulala sa mga sikreto nila at kung ano yung ginagawa nila sa akin, kinikwento ko gamit ang YouTube at Facebook account ko. Yes. Yes, I need to say something. I need to shout what they are doing to me in how many years from 2002 hanggang ngayon. Grabe, kaya pala sa Belvic dati, ginaganyan ako ng mga Pilipina, ng mga Danish. Paipokrita ang trato sa akin. Ngayon ko lang guys na sa maraming taon na pinag-aralan ko kung paano nila ako tratuhin sa country nila, na ipon-ipon at sabog na kailangan ko nang i-announce kung anong ginagawa nila. Yun lang guys, bye-bye.